pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at kayo po ngayon ay patuloy na nakikinig sa FEBC Radio sa pamamagitan ng ating radio TV at sa 702 DZAS. At ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito na naman po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Kaya tayo po'y nagpupugay sa lahat sa inyo. Sana po'y maganda ang inyong kalagayan at patuloy na keeping safe, lalong-lalo na sa panahon po nitong pandemic na ito na nagtutuloy pa rin, hindi pa rin po bumibitaw. At although medyo lumuluwag na, pero mag-iingat pa rin po tayo. At magandang araw po sa mga taga-Maynila na nakikinig over 702 DZAS, dyan po sa Bacolod sa 1233 DYVS. At gayon din po sa mga nakikinig sa South Cotabato, dyan sa Marbel, sa DXKI 1062 AM. At ganun din po sa Santiago Isabela, 1143 DZMR. Naimbag nga adlaw sa inyong lahat. At sa Cagayan de Oro sa 103.3 FM, The New J Radio. Good day po sa inyo. At sa Quezon, Palawan, dyan po sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At para naman po dun sa mga nakikinig naman po sa atin worldwide sa febc.ph at sa ating 702 DZAS Radio TV dyan sa FB Live. At yun din pong mga nakikinig dun sa FEBC stream sa ating app, no? Yung FEBC app natin. Oh, by the way, gusto ko pong paalala sa inyo na yung ating app ay available na po sa hindi lamang po sa Android kung hindi sa iOS o yung mga Apple stores. Kaya pwede na po kayong pumunta sa Play Store at sa mga Apple stores para po dun sa ating FEBC streaming app. At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sa araw pong ito, unang-una nagpapasalamat po tayo kay Mark Sotero. Dahil po si Mark Sotero galing Tarlac, siya po ang nag-recommend po dahil maganda po ang track record ng ating makakapanayam ngayon para po maitampok natin dito sa ehemplo si Abraham Ganya Jr. At maganda po magiging usapin natin kasama si Abraham Ganya dahil siya po ang founder ng One Notebook Campaign. Aalamin po natin yan. Siya po ay isang agripreneur at homesteading advocate. Lahat po yung terms na yan, tatanong natin sa kanya. Si Abraham mo ay barangay animal technician na nagbigay po ng oras sa kanya patungkol sa livestock ng kanyang local community dyan po sa barangay Calius, Gueco, Concepcion, Tarlac. So mga taga-Tarlac, magandang araw po sa inyo. Anak ng Tarlac po ang ating makakausap po ngayon. Kaya po nakakatuwa. At isa po siyang Agri-Pinoy, self-supporting student at currently po na nag-aaral po ng Bachelor of Science in Agriculture sa Tarlac, sa University of Agriculture, Tarlac University. At noong 2010, ito pong si Abraham ay nanguna po sa kanyang mga kaibigan at sa mga neighbors na mag-donate ng one notebook for each child po ng mga farmers dyan sa baryo. Sa mga baryo. At 10 years after, tuloy-tuloy po ang mga community na tumutulong po sa kanya. Kaya nga po nagkaroon na ng One Notebook Campaign para po maabot ang hundreds of school children dyan po sa mga local farming areas. No? Kaya po, to date, marami na pong gumaya doon sa kanyang gumagawa. At sabi nga nila, one of the best expressions of parang honor and success is pagka po mayroong gumagaya po sa inyo.
Si Abraham din, yung kanyang homesteading at rabbit tree ay nakakatulong din po sa mga kabataan natin. Kaya po, naku, wag po kayong bibitaw at babalikan po natin at makikipagkwentuhan po tayo sa ating guest para sa araw na ito at wala pong iba yan kung hindi si Abraham. Si Abraham Ganya Jr. Dito lamang po sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa ehemplo. Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng sabi ko, ang ating makakapanayam ngayon ay walang iba kung hindi si Abraham Ganya Jr. At siya na po ang pai-introduce ko. Siya po ang nagsimula nitong notebook campaign at yung homesteading advocate. Kaya I will begin with him. Abraham, yes, siguro magandang araw sa iyo at ikay nandiyan ngayon sa Tarlac. Yes po, sir. Yan. Siguro give us first a background. Ikaw ba, Abraham, ay talagang have you been interested in the area of agriculture? Yun muna ang tanungin ko. Bali lumaki tayo sa sa farming. Yung father ko is farmer. Tapos yung nanay ko po is farmer din. Minsan sa bahay po siya. Siya yung nagpi-prepare ng pagkain ng papa ko pag pumupunta siya sa bukid. Kaya maaga tayo na-expose sa agriculture talaga. And itong father mo being in agriculture. So yan, kasama rin si mama sa agriculture work o si mama is the one that's taking care of you dito naman sa tahanan? Nung medyo bata-bata po sila, magkatuwang po sila sa farming talaga. Pero ngayon si nanay ko po ang nagpi-prepare ng pagkain at merienda ni papa pag pumupunta ng bukid. Abay, maganda siguro. Ano ba ang pangalan ni mama at papa para naman mabati naman natin sila? Si papa po, Abraham Sr. po. Abraham Ganya Sr. Tapos si mama Angelina Garcia Ganya. Meron ka bang mga kapatid, Abraham? Yes po. Bali, 12 po kaming magkakapatid. Aba, talaga naman pala. Talagang punong-puno ang tahanan ninyo. So, ilan taon ang pinakamatanda at ilan taon ang pinakabata? Bali, nasa 50. Tapos ako po ang bunso. Oh, ikaw na ang bunso. Yes. And you are now how old? Magto-27 po.
Okay, okay. Naku, batang-bata ka pa talaga. Pero nasimulan mo na itong iyong gawain. So, right now, you're taking up agriculture at pero itong ginawa mo ay it's not necessarily agriculture in its pure sense, pero ikaw ay tumutulong sa mga pamilya ng mga farmers. Saan naman nagsimula yung idea nitong One Notebook campaign na ito? Bali po, yun po sir, lumaki kami sa ninulat kami nung nanay ko na pag malapit na yung school year, iniipon namin yung mga lumang gamit, tapos recycle namin. Tapos binibigay namin sa mga kamag-anak, kapitbahay. Tapos nung naging SK chairman tayo, tapos yun yung unang pumasok sa isip ko na bakit magbibigay ka ng lumang gamit kung kaya mo na magbigay ng brand new. Parang ganun po siya nag-start. So ikaw mismo, you have also gotten yourself available as far as community service is concerned sa pamamagitan ng SK. Yes po. Yun po yung naging priority natin. Yung talaga. Ano naman ang nag-udyok sa iyo para ikaw ay pumasok sa ganyan? Kasi kadalasan yung iba, they get discouraged kasi pupunta ka sa SA, nag-aaral ka pa. So, that's going to be a difficulty. Pero ikaw, naisip mo na kahit na ikay nag-aaral pa, sige, tuloy natin to. Ano ang nag-drive sa iyo para pumasok dito sa SK? Siguro po, sir, parang nakikita ko na kailangan ng isang leader na panindigan yung kailangan talaga ng community. Bigyan pansin yung mga bagay na importante talaga. Lalo na pag ang mga bata talaga ang pinag-uusapan. Lalong-lalo na kasi ikaw ay anak din ng magsasaka. So alam mo yung mga pangangailangan ng mga bata na mga magsasaka. Yes po sir, kung hindi po mag-aani, walang hahawakan ng pera yung mga farmers. So bilang pagbibigay ng konting tulong, mabawas man sa gastusin nila yung mga pagbili ng mga bags, pagbili ng mga notebooks, mga lapis. Yun po ang nakita kong ma-contribute ko sa community ko. I have a strong feeling na dun sa iyong One Notebook campaign, most likely ay hindi lang siguro notebook ngayon ang mga pinoprovide ng mga volunteers nyo. Yes po sir, may nakakapagbigay na po tayo ngayon ng mga bags, mga set ng school supplies. Now, dito sa iyong ginagawa, no? Ang pamilya niyo ba, si papa mo ay kasi hindi ba ang alam ko, and tama-tama ikaw ang agripreneur, so ikaw ang makapagsasabi sa akin. Alam ko kasi na ang mga magsasaka parang iba-ibang levels yan eh. Meron silang mga yung nagsasaka mismo ng field, sila yung naghahanda, at meron mga magsasaka na mayroong kakayanan na mag-mill, or yung iba naman nagpapatuyo ng palay. Nasan kategorya ang gawa ng iyong ama? Si Papa po yung siya rin po yung may helper lang din po siya. Pero siya po talaga yung nagma-manage din sa maliit na sakahan namin. So nakikipag-usap din siya dun sa mga namamahala for the selling and marketing nung mga bigas at palay na inyong inaani. Yes sir, usually po ang tinatanim ni Papa is kamote, palay, tsaka mais. So meron siyang tinatawag na cross-cropping pagka habang nag-aantay dun sa pagsibol nung palay. Opo. Okay. Now, sa nakikita mo ngayon yan, ano ang naging parang basihan? Kasi sabi mo nga, mayroong difficulty yung mga kabataan na sila ay magkaroon ng gamit,
lalong-lalo na alam naman natin yung mga magsasaka minsan na nakakalungkot nga na minsan ina-encourage pa yung imported rice, hindi pa yung local rice ang anihin, ano? Kaya talaga nahihirapan yung mga farmers. Ano ang mga nakita mo sa iyong sitwasyon para kasi sabi mo kanina, you were trying to give mga old notebooks, old things, pero sabi mo pwedeng maging bago. Ano ba ang present na kalalagayan para dun sa mga kasamahan nating nakikinig ngayon na may not have an idea kung ano ba yung kalalagayan talaga ng mga anak ng mga magsasaka? Ano sir, base sa experience ko, lalo na yung mga magsasaka talaga na hindi sa kanila yung mga sinasaka nila or nakikisaka lang talaga. Yung porsyento lang yung yung napupunta sa kanila. Siguro sir, nakita ko yung education talaga napakahirap, lalo na pag anak ka ng farmer. Minsan pag graduate mo ng high school, okay ka na doon. Hindi nila masyadong kahit gusto man nila, parang nahihirapan yung bata mag-aral ng college kasi nga, yun nga sir, alam naman natin yung kalagayan ng mga farmer dito sa Pilipinas is napakahirap talaga. Marami bang pagkakataon na ang mga kabataan o yung mga anak ng mga farmers ay tulad na sabi mo talagang parang high school tapos minsan hindi na nila talaga na itataguyod sa kolehiyo? Yes po sir. May mga ganung senaryo mapangyayari dito sa baryo. Kaya yun po sana yung natin. Yun po sana yung gusto kong sa kanila sir, sa mga kapwa ko kabataan na hindi sagot yung hindi sagot yung kahirapan. Maraming paraan para makapag-aral. Madaming scholarship diyan. Gamitin mo yung talent mo para makapag-aral ka. Ikaw nga, ang magandang isang example doon dahil nabibigyan mo talaga ng oras at ikaw ngayon ay nasa kolehiyo ngayon at you are in the University of Tarlac. At ibig sabihin ay unti-unting, sabi nga, ginapang ka siguro ni Papa mo, ginapang niya yung trabaho para talagang maitaguyod. Lalo na ang dami niyo pa pala, ikaw ang bunso. Yes po, sir. Bali, ang ginawa natin sir, hindi natin lahat sa kanila inasa yung responsibility. Yes sir. Tayo sir, nag-build tayo ng small business, nag-alaga tayo ng mga heritage breed na chicken, mga rabbits para yun yung yun yung pagkukuhanan natin ng pampaaral tsaka gastusin sa school. Okay, since nabanggit mo yan, magandang bigyan natin muna ng mga definition tapos pag-usapan natin. Sabi mo kanina, so obviously agripreneur, so ibig sabihin maggagawa ka ng business na nasa larangan ng agriculture para hindi lamang yung pagsasaka yung gagawin. Pwede mo ring i-market yung iyong produkto. Pero yung homesteading, yun magandang matanong kasi yung rabbitry alam na natin. So yun yung pagkaano ng kuneho. Pero yung homesteading para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang ibig sabihin noon na Abraham? Bali, ang homesteading po kasi parang parang sikat siya sa ibang bansa. Oo. Yung mga pamilya doon na tinatalikuran yung mga mararangyang buhay, tapos pupunta sila bibili sila ng bukid tapos sa malalawak na lugar, tapos yun gino-grow po nila, parang self-sufficient po. Gino-grow nila yung pagkain nila, mga 80 to 90% yung produce po nila, yun yung talagang kinakain nila. Parang yun po, nakita ko ang homesteading na sagot sa hirapan sa food security talaga, kasi napakalaking tulong po talaga ng homesteading, lalo na po sa baryo. Yung pag kailangan mo ng gulay, meron ka sa bakuran mo, pipitas ka, itlog na pupulutin mo sa mga pugad, may almusal ka, may pagkain ka, may karne kang kukunin sa manok, sa rabbit, yun po, mga itik, itlog. Ang homesteading po hindi naman po necessary na malaking skill talaga. Parang lang po siya, parang yung i-consume mo lang everyday, yun po yung mga alagaan mo, mga tatanim mo. Ganun po ang homesteading. In a sense, yung sustainable para dun sa pamilya. Nako, alam mo, kasi magandang idea yan. Kasi una, natitigil yung issue ng komersyalismo.
Yung bang, kasi minsan nakikita natin sa TV, uy, gusto ko to, bibili ka na lang. So pupunta ka na lang ng supermarket. Ngayon, mayroong kampanya ang ating pamahalaan, lalong-lalo na nung pumasok itong pandemic natin, na magbalik probinsya, balik kayo dun sa inyong mga tahanan. And ito mukhang yung homesteading na ito na sustainable doon sa pamilya mo para hindi ka na lalabas at bibili pa ng lalong-lalo na doon sa larangan ng kakainin mo. Tama ba yon? Yes po sir. Personally po, isa po ako sa agree dun sa balik probinsya kasi isipin po natin na malaking potential talaga ang nasa probinsya ka. Malayo ka sa polusyon, malawak yung mga lupain na pwede kang magtanim, mag-alaga ng hayop. Sir, ang laki po ng potential talaga ng animal raising. Sobrang boom po ngayon ang pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng rabbit. Kasi po sir, ang market ngayon is online na lang sir. Post mo lang, tapos kukontakin ka, benta agad, pera agad. Parang ganun po kabilis talaga ang larangan ng agriculture ngayon. So pwede mong pagsamahin yung, sabihin na natin, yung analog technology ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop with the technology na maibenta siya ng mabilis. Pwede kayong magtulong-tulungan para sa ganoon. Yes po sir, bali ang ginagawa po natin yung manure ng rabbit, tapos manure ng chicken, ibibigay po sa plant. Tapos yung mga extra produce na mga gulay, mga prutas, binabalik po natin sa animals, yung mga surplus, yung mga sobra. So talagang talagang kung tutuusin, ito yung magandang maging modelo. Alam mo, isa kasi ako sa advocate na buhayin yung agriculture sa Pilipinas. Kasi at one point, ang iniisip kagad ng mga leader natin ay mag-industrialize, maging isang industrialized country, when in fact, sa katotohanan lang, we are really an agriculture-based country na pwede nating linangin yung pangingisda, yung pagtatanim, paghahayop, madaming pwedeng gamitin para masustain yung mga tao natin at mapakain din yung mga tao natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Yes po sir, kaya isa po sa advocacy natin talaga na ini-involve yung mga kabataan, i-consider ang agriculture na course sa kolehiyo sir kasi napakalaking potential ang agriculture. Lalo na po ang agriculture ngayon is ang mga kabataan po talaga ang kailangan para yakapin po yung bagong technology ng agriculture para mas mapabilis yung pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Alam mo, maraming nagsasabi nga na nakakalungkot kasi maraming mga kabataan yung kanilang mga magulang ay mga magsasaka pero ayaw na nilang pumasok sa agriculture. Mas gusto na nila yung sinasabi kasi nga yung dating ba ng kailangan maging professional ka, di ba? Parang hindi ba pwedeng maging professional farmer? Yes po, sir. Bali, sir, may professional farmer po talaga mga agriculturists pag nakatapos ka ng BS, agriculture. May board exam po yan, sir. Napakahirap po ng board exam kaya hindi po nila pwedeng maliitin ang agriculture kasi, sir, sobrang hirap pong mag-aral sa agriculture. Yung mag-iisip ka na sa academics tapos magfi-fields ka pa. Bali, kung binabalak mong mag-agriculture student, sir, yun po yung consider nyo. Dapat kaya mo pagsabay ng academics tapos yung mga practicum sa fields. Actually, yan nga yung meron akong kaibigan na nagtapos ng agricultural engineering dito sa Araneta University. At yun nga yung isang nakita namin sa kanya kasi dahil maputi yung kaibigan kong yun eh. Nung natapos siyang mag-agriculture umitim eh. Kasi nga dahil sabi nga niya kami hindi lang yung academics or yung mga kasi di ba may chemistry din yan, may mga kung ano-anong mga science subjects, meron talaga sila mismo ipupunta at magtatanim, magche-check, magso-survey ng mga tanim at ng mga lalo na do sa animal husbandry. Ganun din pala yung ginagawa doon. So kung tutuusin, there is
professional farming, professional agriculture na dapat nating i-encourage dun sa ating mga kabataan na kumuha. Sa iyong diyan sa iyong lugar sa Tarlac University, kamusta naman ang uptake o yung dami na nag-e-enroll sa area ng agriculture? Ano po sir, bali sa mga na-encounter ko, may mga student talaga na wala lang parang no choice lang sila sa pagkuha ng agriculture. Pero sir, pag naumpisahan na nila, nag-second year college na sila, third year, parang namumulat talaga. Kasi sir, pag kumuha ka ng agriculture, talagang malaking sampal sa'yo kung gaano ka-importante talaga ang agriculture. Kaya yung mga nag-e-enroll, usually sir, ang mga nag-e-enroll sa amin is madami. Tapos minsan, kumukonti sila kasi parang hindi nila kinakaya yung nature ng pagkuha ng agriculture. Pero yun nga sir, pag naumpisahan mo na yung agriculture, mai-inlove ka talaga. Mai-inlove ka talaga sa farming, sa agriculture. Ano ang nakaka-inlove sa farming and agriculture? Yan. Yung sir, yung parang magic, yung maliit na buto lang, tapos ilalagay mo sa lupa, tapos ilang araw biglang may sisibol. Parang pinapakita po nun sir is parang bagong pag-asa. Pag inalagaan mo to, pag diniligan mo, binigay mo yung kailangan niyang fertilizer, parang may pag-asa, yung pangarap mo or may aanihin ka na pagkukuhanan sir. Parang pangarap lang din kasi. Basta i-feed mo, pakainin mo, tapos pagdating ng panahon, may aanihin ka, tapos yun sir, parang ganun lang. At saka, I guess, ganun din siguro, hindi lamang dun sa tanim, kung hindi din dun sa mga, sabi mo yung mga rabbits o kung baboy man yung habang maliit pa, tapos unti-unti lumalaki, nakaka-excite din siguro. Yeah. Yes Naku, sir, At itutuloy po natin ang ating masayang usapan. Ang kausap natin po ngayon ay ang nagsimula ng One Notebook Campaign. Pag-uusapan pa rin po natin yan. Isang agripreneur at homesteading advocate, si Abraham Ganya Jr. Kaya huwag po kayong bibitiw dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po kami. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo. Taas mo o pagsayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng sabi ko, ang kasama pa rin po natin ay si Abraham Ganya Jr. Siya po ang founder ng One Notebook Campaign, isang agripreneur, patuloy na nag-aaral ngayon sa Tarlac University at siya po ang advocate ng homesteading program, yung balik probinsya at doon po kayo sa inyong bakuran pwedeng magsimula ng inyong taniman at pagpapalaki ng mga hayop na maaari ninyong
pakinabangan. At yung pakinabang na yon ay hindi lamang po pakinabang para sa pamilya, abay kung mayroong konting dagdag, pakinabang din yun sa business na pwedeng gawin. Ngayon, Abraham, matanong ko, sa inyong pamilya ba, ikaw lang ba ang eventually pumasok sa agriculture o meron ka rin mga ibang kapatid na ngayon ay nasa agriculture din ang ginagawa? Bali, ako lang sa magkakapatid po, sir. Bali, ako lang talaga yung kumuha ng agriculture tsaka practitioner ng ng agriculture. Kasi yung mga kapatid ko, sir, nasa ibang bansa, doon sila nagtatrabaho. Pero ngayon, sir, na-encourage tsaka na-inspire ko yung isang kuya ko na mag-alaga ng rabbit. Now, bali ikaw at si nanay at tatay ang magkakasama ngayon sa bahay. Yes po, sir. Now, itong ginagawa mo ngayon, sila nanay at tatay ba ay na-involve na din? Kasi dahil alam natin na si tatay patuloy na nagsasaka, siya pa rin ay nasa agriculture, si nanay sabi mo ay tumutulong. Pero dito sa iyong advocacy, hindi lamang yung one notebook, kung hindi pati yung dun sa homesteading program or advocacy mo, nakakatulong mo ba ang iyong mga magulang? Yes po, sir. Bali, napaka-swerte at thankful tayo kasi bali po ang school natin ay nasa Kamiling. Medyo malayo po dito at Tarlac Agricultural University. Bali, 2 hours po yung biyahe. Nag-apartment po ako doon. Bali, pag wala po ako ng isang linggo dito, sila po talaga ang nag-aalaga ng mga hayop natin, mga pananim. Sila po ang nagpapakain. Okay. Now, medyo sidebar lang. Alam natin na mayroon tayong pandemya ngayon. So, ano na ang kalagayan ng Tarlac University? Kailan ba? Magbubukas ba sila ng Agosto? Ano ba ang sabi ng mga profesor mo? Bali, naghihintay po kami ng guidelines at announcement kung mag-open. Bali, ang naapektuhan po ngayon, sir, dapat OJT namin ngayon. Local OJT namin, pero hindi natuloy. Ito bang ginagawa mong mga advokasya, hindi ba pwede doon sa OJT 'yon? Pwede po. Yeah, kasi baka kung talagang di ba, ito rin naman agriculture pa rin naman di ba? Yes po, sir. Bali, ganun po yata ang plano ng school. Yung mga estudyante na may alagang hayop, may mga tanim, parang yun na po yung gagawin nilang OJT. Okay. Now, matanong ko, ikaw bata pa at nagtatapos ka pa. Actually, ilang taon na lang ba ang kakailanganin mo para sa iyong agriculture? Bali, 1 taon na lang po. 1 taon na lang. So, ano ang plano ng isang Abraham Ganya Jr. pagkatapos niyang gumraduate? Ano ang plano mo? Sabi mo, in a sense, you're in your local community sa SK, tapos ngayon meron kang one notebook campaign, gusto mo maging agripreneur to start possibly a business, pero gusto mo pa rin tumulong dun sa homesteading campaign. So, sa mga planong yan, ano ang plano ni Abraham Ganya Jr. pagkatapos niyang ng kolehiyo? Kasi, sir, bali ang nakikita natin problema talaga, mga gumagraduate ng agriculture, minsan, sir, di naman natin kasi masisisi, sir, kasi mas malaking opportunity ang ibang bansa sa mga agriculture graduate. Pero yun, sir, sana nakikita ko ang sarili ko na mag-serve ako sa mga magsasakang Pilipino. Siguro, sir, magi-stay ako dito sa Pilipinas, i-offer ko yung mga kaya kong gawin sa agriculture, lalo na sa mga kabataan na willing i-involve ang sarili nila sa agriculture. Right now, ano ang nakikita mong parang pinakamalaking balakid kung bakit yung ibang mga kabataan ay okay, mag-agriculture ako, but I will still do my agriculture somewhere else. Dito pa naman, malaki ang pangangailangan. Ano kaya ang nagiging balakid for them not to stay here in the Philippines? Practically, sir, yung sahod talaga, napakalaking offer ng mga ibang bansa, Israel, New Zealand, Canada, napakalaking na kung sahod lang ang pag-uusapan talaga, sir, talagang pupunta ka doon para mapabilis yung pag-angat mo sa buhay talaga. Pero yun nga, sir, ang realidad,
kailangan po talaga ng Pilipinas ang mga agri-kabataan or mga agriculture na mga kabataan para tumulong sa mga farmer na yakapin talaga yung makabagong pagsasaka dito sa Pilipinas. Pero maganda yung sinabi mo na sinasabi mo kung sahod lang ang usapan dito. Pero kasi pag sinabi mo kasing sahod, ang ating pinag-iisipan kagad sa sahod ay tayo ay mamamasukan. Pero kung ikaw ay isang agripreneur, then ang ibig sabihin na ikaw mismo magsa-start ng business at sa nakikita ko, merong malaking business potential ang agrikultura at animal husbandry dito sa Pilipinas. Ikaw, ano ang nakikita mo? Yes sir, napakalaki po ng laki po ng potential talaga. Ako bilang nag-aalaga ng mga chicken, ng mga rabbits, yung kita po talaga is parang kung sasabihin mo lang, parang hindi sila maniniwala. Pero ganun po talaga ang pwedeng kitain mo sa pagre-raise ng animals. Sa rabbit sir, kung may 20 heads ka na breeder na nanganganak, mag-aanak na lang po yun ng tagsa 7 na anak, tapos magbebenta mo siya ng 350 to 500 each. Every 75 days sir, yun po yung kikitain nyo kasi yun yung cycle ng rabbit na mag-aanak siya tapos papalakihin nyo yung anak niya. Actually, kilalang nga ang kuneho na mas madaling mag-breed, di ba? Dumadami. Pero matanong ko kasi siguro maraming mga nakikinig sa atin ngayon. Nag-iisip sila na rabbit? Ano ba to? Bago. Alam ko naman kinakain yung rabbit, pero yung mga Pilipino ba nagiging mahilig na rin sa rabbit? At ano pa bang mga produkto ang pwede ang rabbit? Bali sir, ang rabbit na inaalagaan dito sa Pilipinas, dalawang klase sir. May fancy, yung mga mababalahibo, yung mga pinokolekta ng mga collector na pampets, magaganda, yung mababalahibo. Yes sir. Tapos may mga meat type tayo sir, yung mga kinakarne sir. Bali yun po yung mga rene-raise dito sa Pilipinas, meat type tsaka yung mga pet type. Pero kasi right now sa mga restaurants natin dito sa Pilipinas, bihirang-bihira pa rin yung nagpo-provide ng rabbit meat, no? Ang misis ko nagkaroon ng pagkakataon na pumunta sa Spain at doon ay yung paella nila linalagyan ng rabbit meat at sabi nga niya masarap daw. Yes sir, masarap po ang rabbit. Bali sir, nakapag-lechon rabbit na tayo, kaldereta, adobo, barbecue. Bali yun po sir, parang wala naman siyang pinagkaiba sa chicken pero mas masarap po talaga ang rabbit at healthy po. So what we're saying here is kung talagang ipopromote ni Abraham Ganya Jr. at ipopromote din ng ating pamahalaan, mayroong potensyal talaga, napakalaki ng potensyal ng agribusiness dito sa Pilipinas at sa larangan ng food security, sa larangan ng yung mga byproducts ng rabbit. For example, yung balat, alam kong nagagamit din yon. Yung chicken, alam na natin, lahat yan nagagamit. So, bakit sa palagay mo ay mayroong kakulangan sa pagpo-promote ng agribusiness dito sa Pilipinas? Ano sir, una sir, mga traditional farmer natin, parang ang kino-consider lang nila pag farmer magtatanim ng palay, magtatanim ng corn, magtatanim ng kamote, pero hindi sila aware or hindi nila sinusubukan sir na pwedeng pagsabayin ang pagtatanim ng mga crops sa pag-aalaga ng hayop. Kasi sir, habang hinihintay mo yung crops, may binebenta kang manok, may binebenta kang rabbit, may binebenta kang kambing. Parang hindi lang isa sir na hindi lang isang pinagkukuhanan mo ng income. Kaya kaya nga napakaganda kasi pwedeng-pwede talaga ngayong ma-encourage yung mga lalong-lalo na dito sa Maynila, mga nakatira sa barong-barong na actually meron silang lupa sa mga kamag-anak nila na pwede actually talagang mag-uwian at hindi sila magugutom doon. Kung tutuusin maiaangat pa kasi dahil sa pamilya Ganya, napakita ng iyong ama at ng iyong ina na sa larangan ng agriculture, abay mapagtapos ang 12 mga anak na at ngayon ikaw ang nagtataguyod. So mayroong sabi nga nila merong pruweba.
Yes, sir. Napakalaking potential talaga ng farming, sir. Pero yun nga, sir, nagkukulang sa sa pansin mga pangangailangan ng mga farmer dito sa Pilipinas. Maraming inaig tsaka problema na dapat dinggin ng gobyerno sa mga farmer natin. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon, Abraham, kasi you're pushing this, na makipag-ugnayan sa local government, at kung man, nagkaroon ka na ba ng may progress na ba? Dahil sabi mo nga, kung after you graduate, you will stay here at ipupush mo itong agriculture and try to promote it. Meron na bang simulain na nagawa mo? Bale, sir, may mga organization po tayo na na kabilang or member tayo. Isa na po diyan ang I Am Hampas Lupa, isa pong organization na nagpo-promote ng pagsuporta sa mga local products, pagsuporta sa mga farmers, magbigay ng awareness sa mga problema sa mga farmer. Tapos po ngayon President po tayo ng Crop Science Society sa Tarlac Agricultural University. May mga project din po tayo na nagtumutulong sa mga farmer. Lalo na, sir, pag World Food Day, nagbibigay tayo ng mga free almusal sa mga magsasaka. Pinupuntahan natin sila sa bukid, naggagapas sila or nagtatanim, pinupuntahan. Tapos, sir, ang nakikita ko rin na naumpisahan ko na yun talaga, sir, na pagtulong sa mga anak ng mga magsasaka. Kasi yun talaga, sir, ang dapat mong i-invest yung mga anak nila para yun, sir, mapamulit sa kanila kung gaano ka-importante ang edukasyon sa pamamagitan ng One Notebook campaign. So talagang lahat nitong mga efforts na ginagawa mo ngayon ang nagkakadugtong-dugtong, no? At yan ang isang gusto nating asahan. Alam mo, mayroon ngang kampanya rin pala ang gobyerno ngayon na alam kong magandang maisama mo dito. Dahil nga dito sa pandemyang ito, hindi ba madaming mga maliliit na mga tindahan at maraming mga maliliit na mga local stores na nagsara. Kaya ang sinasabi ngayon ng gobyerno, imbes na bumili kayo dun sa mga grocery na malalaki at yung mga tindahan na malalaki, pumunta kayo dun sa mga homegrown stores. At so mabibigyan sila ngayon. So kunwari, ikay nagsisimula ng konting gulayan dyan sa yung backyard, edi sa kanila ka bumili. So ito'y nagpo-promote ng ginagawa mo ngayon dito sa iyong homesteading program din. Yes po, sir, napakagandang program. Lalo na, sir, nakakasigurado ka pa na malinis at ligtas sa mga matataas or malalakas na chemicals yung produkto na bibilin mo kasi nga tanim siya sa bakuran. Parang semi-organic or organic ang pagtatanim sa bakuran kasi, sir, hindi mo kailangan mag-apply ng mga malalakas na pesticide na masama sa katawan natin. Yes. Ikaw ba, Abraham, meron kang mga kasamahan din na mga kabataan na siguro nasa ibang larangan naman na nagkakatulong-tulong kayo? Meron bang mga ibang grupo dyan sa Tarlac o maybe even here in the Philippines na nakikipagtulungan sa inyo? Meron po, sir. Bali, yun nga po, sir, yung I Am Hampas Lupa. Okay. Isa pong organization yun na nagbibigay ng awareness sa kabataan kung paano tulungan yung mga farmers natin. So itong You Are Hampas Lupa ay puro mga kabataan din ito. Yes po, sir. Bali parang under po siya ng Greenpeace. Okay. So maganda pa lang. So malawak pala itong suporta na nagiging nakikipagtulungan sa iyo ngayon. Yes po, sir. Now, matanong kita, Abraham, ano ngayon ang are there things that are being done para hindi lamang kasi yung One Notebook campaign yun, natutulungan yung mga kabataan, hopefully sila rin ma-encourage na pumasok din sa agricultural education. Meron bang parang kampanya na gano'n ang ginagawa na habang bata pa lang? Kasi sabi nga nila, yung iba
gusto maging doktor kasi yung tatay nila, doktor, nakikita nila. Pero meron din bang campaign para dun sa mga batang paslit na pumapasok sa eskwelahan, dun sa One Notebook campaign, na sila rin ay na-encourage na pumasok din sa larangan ng agriculture? Yun po sir, parang ginamit ko yung platform na YouTube na magbigay ng ng awareness sa mga kabataan. Pinapakita ko doon paano mag-alaga ng hayop, paano kumita. Kasi sir, sabi nga nung kaibigan natin sa agriculture na dapat talaga pinapakita sa mga kabataan na kumikita ng malaki talaga sa farming. Kasi sir, mga kabataan ngayon kung hindi talaga nila nakikita, hindi sila maniniwala. Doon sa pamamaraan na yun sir, na-encourage natin sila na oo nga may pwede ka talagang kumita ng ganung kalaki sa agriculture. Kaya yun sir. Nako, sana ay talagang ma-encourage natin yung ating mga kabataan na magpatuloy sa gawain ito. At kausap po natin si Abraham Ganya Jr. Siya po ang nagsimula ng One Notebook campaign na tumutulong sa mga bata ng mga farmers, mga anak ng farmers sa kanilang mga kagamitan. Nagsimula po sa isang notebook, pero ngayon higit pa sa notebook na ibibigay. Isa pong agripreneur at nagsisimula ng homesteading advocacy. Yung pwede kayong magtanim sa inyong sariling mga tahanan, balik kayo sa inyong mga probinsya at magkakaroon ng sustainable livelihood. Kaya po sa ating mga huling sandali, kakausapin pa rin po natin ang ating ehemplo sa araw na ito, si Abraham Ganya Jr. Dito lamang sa inyong palatuntunang Ehemplo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo at ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito pa rin po ang FEBC Radio na inyong tinutunghayan. At paalala lang po, tulad po ng ating kaibigan nga, by the way, magandang banggitin ko po ulit na support namin magpasalamat kay Mark Sotero na siyang nag-recommend kay Abraham Ganya Jr. sa araw na ito. Kaya nga po kung may kakilala po kayong mga ehemplo na hindi po namin kakilala, pwede po kayong tumawag sa 0917-572-1754 o di kaya naman ay sumulat po sa amin sa dzasinfo@febc.ph o kaya i-post po dito sa ating Ehemplo Facebook page sa FEBC Radio Ehemplo. Pwede nyo pong i-post doon yung pangalan at saka contact number para naman po maitaguyod namin. Ngayon, Abraham, matanong ko, ano ba ang relasyon mo at saka si Mark Sotero at narekomenda ka niya? Kilala mo ba si Mark Sotero? Yes sir, bali po natin siya. Bali isa siyang instructor sa Tarlac Agricultural University, sir. Nako, sabihin mo maraming salamat at kung hindi dahil sa kanya, hindi ka namin makikilala. Thank you po.
Yeah. Now, Mark, ikay isang estudyante, maraming mga estudyante ring nakikinig sa amin ngayon at marami ring nanonood ngayon dun sa YouTube page namin. Kadalasan, pag magtatapos na yung programa namin, tinatanong ko, paano ba maging isang ehemplo? Paano ba maging trailblazer, sabi nga natin, sa pagsisimula ng isang gawain? Sinimulan mo yung One Notebook Campaign para makatulong sa mga anak ng mga magsasaka. Pangalawa, gusto mong i-push yung agricultural entrepreneurship na magkaroon ng kalakal sa larangan ng agriculture. At ngayon, yung homesteading. Paano ba ma-encourage yung ating mga, lalong-lalo na mga kabataan na magsimula rin at maging ehemplo rin sa kanilang panahon? Bali sir, ang ginagawa natin ngayon parang sa mga kapwa ko estudyante sa school namin, pag gusto nilang mag-umpisa ng pag-aalaga ng rabbit, lalapitan nila ako, Kuya Abraham, gusto kong mag-alaga ng rabbit pero kulang ako sa budget. Alam po natin na mga estudyante is hirap sa budget. Ang ginagawa natin sir, binibigay natin yung rabbit ng installment sa kanila para hindi sila mahirapan. Every day magbibigay sila ng 20 pesos, 30 pesos. Walang problema po sa atin yun. Ang importante dun sir, parang makikita mo yung nung bata na gustong mag-alaga ng hayop para makatulong sa kanyang pag-aaral talaga. Mm-hmm. So, parang prinsipyo ng pay it forward. So, para makapagsimula ka, sisimulan kita sa mura muna, tapos saka mo na lang ako bayaran. Yes po, sir. So, nandoon yung prinsipyo din ng sabi nga nila, yung pakikipagtulungan. Ano? Yes po, sir. Tinutulungan po talaga natin sila mag-start para makita din talaga nila yung potential ng pag-aalaga ng mga hayop. Well, sa pagtatapos natin, Abraham, ano ba ang mensahe mo para sa mga parang mga pwedeng magsimula ng agriculture business at agriculture work dito sa Pilipinas? Baka meron kang gusto sabihin sa kanila. I-consider po talaga nila yung farming tsaka alaga ng hayop. Hindi po natin kailangan ng malawak na lupain. Kahit likod lang po yan, kahit maliit lang na space yan, pwede kang mag-alaga ng rabbit, manok, magtanim sa mga container, sa mga recycled pot para may pagkuhanan ng pagkain, makatulong din sa pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, nako, Abraham, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin at iabot mo ang aming pasasalamat kay nanay at tatay sa pagtaguyod sa iyo at pagtaguyod din sa 12 magkakapatid. So thank you so much sa oras na binigay mo sa amin. Salamat po. Nako, ayan po Thank you very much. Kami ang nagpapasalamat. Nako, yan pong nakausap natin ay walang iba kung hindi si Abraham Ganya Jr. At siya po ay isang advocate ng agriculture, founder ng One Notebook Campaign at Homesteading Program. Nako, sana po mayroon po kayong napulot sa aming kwentuhan. Patunay lamang po na lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon ay nagagamit po niya, lalong-lalo na po sa larangan ng pagkain, sa larangan ng trabaho. Hindi na po tayo kailangan lumayo at kadalasan po tayo nalilin lang ng kinang ng mga syudad. Yung pala po dun sa mga probinsya natin, pwede naman po tayong kumita at pwede po tayong lumago at maitaguyod po natin ang ating mga pamilya. Yan po ang pinakikilala ni Abraham Ganya Jr. at ng kanyang pamilya. Naku, sana po kayo rin ay ma-encourage sa kanyang ginagawa ngayon. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Tulad nga po ng sabi ko, kung may kakilala po kayo, tawag lang po kayo sa amin 0917-572-1754. Email po namin
dzasinfo@febc.ph o di kaya naman mag-paste po sa ating Facebook page ng inyong post. I-paste nyo lang po doon para po makita namin at makausap. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating production assistant na si Arwel Mendoza at gayon din po kay Mark Sotero na nagbigay po sa atin ng ating ehemplo sa araw na ito. Natulad po ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na nagpapaalala po sa inyong lahat, saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, maraming salamat po. Magandang araw. Stay safe. Stay home.